So hello sa inyo mga kaibigan, dito tayo sa likuran ng refrigerator na Samsung na inverter. Nag-charge tayo ng R600 na refrigerant, grams lang yan mga kaibigan, And ito yung proper way ng pag-charge ng refrigerant from -29, i-charge yan. Bali, lalagyan natin ng refrigerant hanggang -10 lang, So, from vacuum na vacuum na siya ng -29, hindi natin siya papaabutin ng 1 PSI, hanggang -10 lang. Full charge na yon kasi pagka sumobra yon, masisira compressor at hindi lalamig ang refrigerant. So, yan ay side by side na inverter na Samsung. Ayan. So, medyo malaki yan, yung refrigerator na yan, na inverter, So, ang proper way niyan ay napakahalaga. Dapat yung malaman na ang pag-charge niyan ay nasa tamang paraan, kasi kapag hindi kayo kapag kayo ay nag-charge na mali yung inyong paraan, hindi lalamig yung yung kanyang chiller at saka yung kanyang pinaka freezer. Yan, oo. So, kailangan a proper way, So, yan, lumalamig na siya mga kaibigan. Kung papansinin nyo yan, matagal din ako nag-charge dyan at nag-observe. Mga nasa 2 hours. So, yan, no. Ang kanyang reading ay nasa -10 PSI, Kaya yun ang mahalaga dyan mga kaibigan kapag kayo mag-charge, kasi may leak yan. So tinignan natin yung leak nasa suction line at pinalitan natin ng ah, charging port na 1/4, So ayun mga kaibigan, so okay na siya, pwede nang gamitin ng may-ari, at sana ay may natutuhan kayo sa aking pag-charge mga kaibigan, Napakahalaga na tama yung ating pag-charge ng R600. Iba yan sa 134A mga kaibigan, na pag-charge, yan ay -10 lang, hindi aabot sa 1 PSI. So yun lang mga kaibigan, kung sakali man na magka-problema tayo sa ating refrigerator, alamin natin kung paano yan i-charge. And please subscribe mga kaibigan.